Kinabukasan bumalik sa kanila si Siete at nakiusap sa kanyang mga magulang na ipagawa ang kanilang lumang kubo para meron silang matirhan. Pumayag naman ang mga magulang ni Ines na sila ang gumastos para lang wag masira ang kanilang pamilya. Niregaluhan pa sila ng bagong tricycle ng tatay ni Ines para may magamit daw silang sasakyan para makapasyal sa pamilya ni Ines. Pero sa loob ng isang taon nilang pagsasama sa kubo, palagi sila nagkakahiwalay ng dahil sa pambababae ni Siete. May nangyaring matinding kaguluhan malapit sa bahay nila Ines na hindi niya na binanggit at yun ang dahilan kung bakit kailangan nilang bumalik sa pamilya ni Ines. Tinanggap naman sila ng buong puso ng mga magulang ni Ines at ipinamahala na rin sa kanila ang lahat ng tools ng kanyang pamilya at sinabi na tumanggap na lang sila ng gawa. Nagsimula na rin magpaabot ng tulong ang pamilya ni Siete sa kanila simula noon, parang napamahal na rin siya sa kanyang mga in-laws. Akala ni Ines na magiging masaya na ang kanilang pamumuhay nang bigla na lang inatake ang kanyang tatay at sinundan naman ito ng pagpanaw ng kanyang nanay. Si Siete na lang ang kumikita sa kanila noon nang mapansin ni Ines na nagbabago na ang kanyang ugali dahil gumagamit na pala siya ng droga. Kaya nagsumbong si Ines sa kanyang biyena na babae pero parang wala siyang narinig at sinabi na bahala ka na dahil pinili mo naman si Siete. Hirap na si Ines dahil bukod sa bisyo ni Siete, siya pa ang nag-aalaga sa kanyang dalawang anak at nilalakad niya pa ang papel ng kanyang tatay para sa pensyon. Kaya naisipan ni Ines na alukin ang kanyang bayaw na susweldohan na lang siya kapalit ng pag-aalaga sa kanyang tatay pati na rin sa dalawang bata. Kaya madalas na ang bayaw niya at ang kanyang half-sister ang naiiwan sa bahay nila dahil pumapasok din sa trabaho si Ines. Hanggang sa nabuntis ulit si Ines at umabot na ng 3 taong gulang ang kanilang bunso, ganun pa rin ang kanilang sistema. Parang may ibang ikinikilos si Siete kaya nag-ala detective si Ines at naglagay siya ng recorder sa cellphone ni Siete. Nahuli niya si Siete na may kinakausap na ibang babae na pinapadalhan niya ng pera at ang pinsan naman nila ang nagsabi kay Ines na bayarang babae lang daw yun. Hindi na naging maganda ang kanilang pagsasama kaya nag-decide na si Ines na makipaghiwalay na kay Siete at nung araw din na yon ay pinalayas niya si Siete. Pero para bang sinusubok ang kanilang pagsasama dahil parang sinasabi sa kanya na wag mo na siyang bibitaw sa kanilang relasyon dahil parang kailangan pa siya ng kanyang asawa dahil ilang araw lang ang nakalipas nalaman nila na si Siete ay may sakit sa puso. Tinapat agad sila ng doktor na kailangan nila ng 2 milyon para sa transplant ni Siete kaya sinubukan niyang ibenta ang kanilang bahay. Pero ayaw pumayag ni Siete dahil ang bahay daw ay mapupunta sa kanyang mga anak kaya kumonsulta na lang sila sa ibang doktor. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang pagtatrabaho pero si Siete ay nagpatuloy pa rin sa kanyang bisyo kaya nahuli niya na naman si Siete na may kinakalantari na namang ibang babae. Kaya napupuno na talaga sa kay Siete dahil may sakit na nga siya, nagagawa niya pang mambabae, hindi niya naman mapalayas dahil baka kung ano ang mangyari. Kaya ginawa na lang ni Ines ang mga ginagawa ni Siete, sinubukan niyang gumamit ng droga at manlalaki. Pero parang sobrang sakit sa kanyang kalooban na lokohin si Siete kaya nung minsan na dinala siya sa hotel ng isa niyang lalaki ay hindi siya pumayag na may mangyari. Sabay lang daw talaga silang gumamit ng pinagbabawal na syabam sa loob ng isang hotel pero wala talaga nangyari. At ang pinakamasakit pa nun para kay Siete ay pinsang buo ni Siete ang naging lalaki ni Ines at mag-best friend pa silang dalawa hanggang sa dumating ang pandemic at ang araw na kinatatakutan ni Ines dahil pumanaw na si Siete. Dito na unti-unting naglutangan ang mga isinisikreto sa kanya ni Siete na merong palang 2 mukha dahil ang bayaw pala ni Ines na asawa ng kanyang half-sister ay matagal naging kabit ni Siete. Halos araw-araw na pumapasok si Ines sa trabaho, araw-araw din pala nilang ginagawang hotel ang kwarto nilang mag-asawa. Sobrang laki ng naitulong niya sa kanyang bayaw pati na rin sa buong pamilya nito na hanggang ngayon ay tinutulungan pa rin ni Ines. Pero sa hanggang ngayon ay wala pa ring alam ang kapatid ni Ines sa ginawa ng kanyang asawa pati na rin ang asawa ni Ines. Sobra din daw ang pagkamanyak at bastos ni Siete sa ibang babae na hindi niya napapansin noong magkasama pa sila. Nagsisulputan lang sila at umamin kay Ines noong pumanaw na si Siete dahil nakukonsensya na sila. Kaya laking gulat na lang din ni Ines nang bigla na lang nagalit ang tatay niya at bigla na lang siyang nakapagsalita dahil may nahuli din pala siya. Nahuli rin pala na tatay nila na nagjujugjugan si Siete pati na rin ang asawa ng isa niya pang kuya. Kaya ang duda nila sa ngayon, ang bunsong anak ng kanyang kuya ay baka anak din ni Siete. Pero sa kabila ng mga nalaman ni Ines, mas pinili niya na lang na manahimik para wala nang masirang pamilya.